channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Gemini, hello my dear. Halika my dear, samahan mo ko, silipin natin yung mga possible na eksena, kaganapan, mga kung ano-ano na possible mong ma-encounter ngayong second half of January 2026. This is from January 16, my dear, hanggang sa katapusan, and this is a general reading. Shuffle lang natin na mabuti yung ating mga cards, my dear. At habang sinashuffle ko yung ating cards, ay ituturo ko sa iyo kung paano mo ako makontak. Okay? Para po dun sa mga gusto mag-inquire or magpabook ng personal reading, nasa description box, my dear, lahat ng kinakailangan mong details and information para makontak po ang inyong lingkod. Okay? Pasensya lang po pag hindi ako kaagad makapag-reply. Okay? Kasi medyo lately natatambakan po ako ng mga commitment. Okay, pasensya na po. Pero sa abot po na aking makakaya, ako po ay magre-reply. Okay? So, Gemini, okay na yan kasi na-pre-shuffle ko naman na ito kanina. Gemini, second half of January 2026. Gemini. Let's go. Second half of January. Ano ito? We have here the Queen of Cups. Okay? This is a very understanding na card. As in, sobrang maunawain ng card na to. Okay? Kung merong pinakamaunawain na card at pinakamapagmahal na card, si Queen of Cups yun. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is you're trying to understand yung isang situation, my dear, sa surrounding mo, sa paligid mo, sa buhay mo, okay? May nangyayari na something and parang ini-stress mo, my dear. Ini-stress mo yung pangunawa mo kung bakit nga ba ganito, yung isang tao, bakit nga ba ganyan, bakit nangyari ito. Nilalawakan mo, my dear, no? Nilalawakan mo yung tinatawag natin na understanding, yung pangunawa, yung pagmamahal. Nilalawakan mo talaga, my dear, okay? So, tingnan natin bakit. Kasi itong card na to, my dear, very understanding talaga to. As in maunawain, sobrang maunawain ni Queen of Cups. As in, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng care. Okay, yun ang nakukuha ko sa card na ito. Okay? Pero titingnan natin bakit. Bakit? What is going on? Kay Gemini. Nangyari sa iyo, my dear? The Four of Wands. Gusto rin may kinalaman sa family, relationship, pwede family and relationship, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. For some of you, my dear, is, kung hindi man to sa family or sa relationship, may kinalaman sa pagiging stable ng buhay mo. Okay? Ang nakukuha ko sa energy ng Four of Wands is parang meron kang pinipilit na itayo or parang may pinipilit kang ibangon na isang energy, pero parang nagkakaroon ng problema. Okay? Alam mo yung typical na parang nagtatayo ka ng lamesa, tapos yung, alam mo yung mga lamesa na monoblocks, yung nilalagyan mo ng paa, okay? So, lalagay mo yung paa dito, lalagay mo yung paa dito. Pagpunta mo dito sa kabila, mahuhulog yung isang paa. Pagkalagay mo naman dito, mahuhulog na naman yung isang paa. Parang ganun, you're trying to put up itong table na ito. Kung ano man tong bagay na to, my dear, sa buhay mo, you're trying to put up itong energy na to. Pero parang nandun ka sa moment na, teka, bakit parang hindi umaayon? Bakit kailangan ko na naman bumalik doon at ilagay na naman ito doon, tapos babalik na naman ako ulit doon? Parang pabalik-balik yung nangyayari, okay? So, nilalagyan mo yun, my dear, ng deeper understanding, deeper meaning, okay? Sinisikap mo, my dear, na unawain, intindihin, okay? Ang pusa ko, gustong umakyat sa lamesa, diyan ka lang sa baba, sasabunutan kita, diyan ka lang. Teka, akit na siya yan ah. O, diba? Huwag ka dito. Ayan yung sinasabi. Magsusunog yung buntot mo. Ayan, napakapasaway. Okay? Sorry, my dear. Ganyan siya. Every time na magre-reading ako, gusto niya talaga magtambay dito sa table. Actually, pag hindi ako nagre-reading, dito siya natutulog sa table. Okay? So, nasa na ba ako noon? So, eto na nga, my dear.
doon sa situation yun nga, parang may pinipilit ka na ayusin, pero parang nandun ka sa moment, my dear, na bakit ganun? Parang paulit-ulit na lang itong nangyayari. Parang ganon, no? Parang hinahanap mo, my dear, nasan ba ako nagkakamali? Saan ba ako nagkukulang? Kung sa connection, let us just say, my dear, connection, kasi family and relationship ang nakukuha ko. So, connection na lang. Okay? So, there's a tendency, my dear, na parang iniintindi mo yung mga kilos, yung mga action ng mga tao na involved sa'yo. Okay? May ganon. Okay? Bakit kaya siya nagkakaganyan? Bakit kaya siya nagkakaroon ng mood swing? Bakit kaya biglang nagtumabang na siya? Bakit parang, yung mga ganon. Okay? Parang ina-analyze mo, iniintindi mo talaga, my dear, yun na nakukuha ko dito. Okay? Let me see, my dear. Add pa tayo ng card. Gemini. Tingnan natin, my dear. The Eight of Swords. Actually, hindi na maganda to. Okay, pero siguro sinusubukan mo lang talaga maging kalmado. Sa abot ng makakaya mo, my dear Gemini, talagang sinusubukan mo lang maging kalmado. Posibleng pagdating sa connection, may toxic na energy. Okay, may toxic. And siguro iniintindi mo, my dear, bakit napaka-toxic nyo? Kung sa trabaho to, bakit napaka-toxic nyo? Kung sa pamilya, bakit ganyan yung ugali nyo? Yung parang ganun, my dear, na energy, no? So, pinipilit mong intindihin. Kung sa relationship, ganun din. May nangyayari dito na something, my dear, and hindi ko nagugustuhan yung energy. Ano ba? Wag ka na umakyat dito, pasaway ka talaga. Okay, hindi ko nagugustuhan. Pasensya na kayo, my dear, napakakulit talaga ng pusa ko. Talagang gusto niya talaga matulog dito sa lamesa. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on yung situation, my dear, grabe. Alam mo yung parang may mali, pero kailangan mo manahimik. Yung may hindi tama, pero parang kailangan mo magpikit balikat. Yung parang kailangan mo nalang tanggapin, okay? May something na nangyayari dito, my dear, and hindi ko siya nagugustuhan kasi very, very toxic siya. And I'm so impressed kung paano ka mag-adjust, okay? Kung paano ka mag-adjust sa situation na to, my dear. Kasi definitely, kung titingnan ko lang tong card na to, may mga energy na nagpapasaway in the background, okay? It really doesn't matter kung sa relationship man to, sa pamilya man to, katrabaho mo man ito. And posibleng, ang reason, my dear, kung bakit parang paulit-ulit ka at hindi ka nakakaalis doon sa isang rotation or isang loop, my dear, is because dahil sa energy nila, dahil nagpapasaway sila. Yun ang nakukuha ko din. May nagpapasaway, my dear, okay? Kaya hindi matapos-tapos yung isang gusto mong mangyari because may nagpapasaway. Okay? Lagi may nagpapasaway. Okay? Let me see, my dear. Dagdagan natin. Gemini. We have here, gusto mo lang naman ng gusto mo lang naman ng happy family. Kung sa family to, gusto mo lang naman ng family. Gusto mo lang naman ng happy family. Gusto mo lang naman makapag-provide. Pero parang hindi nila nagigets, my dear. Kung sa pamilya to, stress. Yun ang nakukuha ko dito, nakaka-stress. I love yung energy mo, my dear, kasi baka yung sinusubukan mong ayusin is may kinalaman sa pamilya or may kinalaman sa relationship or may kinalaman sa friendship, may kinalaman sa connection. And nag-e-effort ka na, my dear. Yun na nakukuha ko dito. Nag-e-effort ka na, maayos kung ano man itong dapat ayusin, my dear. Sa kabila ng nangyayari na ingay sa background. Sa kabila ng distraction, my dear. Yun na nakukuha ko dito. And siguro, my dear, iniisip mo na, kaya naman kaya ko tong ayusin. Pero ang reality dito, my dear, na nakukuha ko is like, kailangan may cooperation. Kasi hindi lang to para sa'yo. Kung ano tong tinatrabaho mo, hindi lang to para sa'yo, my dear Gemini. May mga taong involved dito and there's possibility, my dear, na may family and may relationship na involved dito. May connection na involved dito. So, kailangan ng cooperation ng bawat isa. Pero, based dito sa energy so far, my dear, parang ang hirap tuwirin ng baluktot. Yun lang masasabi ko, my dear. Ang hirap tuwirin ng baluktot. Let me see. We have here the energy of the Knight of Cups. This is energy na parang gusto mong bigyan ng second chance. Okay, sa energy ng career, okay, sa energy ng buhay mo, go. Hindi kita pipigilan dyan, my dear. Kasi, di ba, life must go on. Kung hindi nag-work yung isang try mo ngayon na may kung hindi nag-work yung isang try mo ngayon na may kinalaman sa career mo, sa money area mo, sa work mo, okay lang, you could try na hanapin kung saan ka magiging successful. Pero kung may involved na tao dito, my dear, kausapin mo tong tao na to. Sabihin mo magpakatino siya. 'Di ba? Uy, para sa atin tong ginagawa ko dito, hindi lang to para sa akin. So, 'di ba? Cooperation din pag may time.
'Di ba? Yun ang nakukuha ko dito, parang may nagpapasaway talaga, my dear, may nagpapasaway. And parang for all this time, my dear, nananahimik ka lang, like pinagmamasdan kita from a distance, pinanonood kita from a distance, and ina-analyze ko, pinag-aaralan ko, anong nangyayari sa'yo? Saan ka pinaglihi? Bakit ganyan ang ugali mo? Bakit hindi kita maintindihan? Let me see. Next card, Gemini. The Six of Cups. This is energy ng something na may kinalaman sa past. That's what I'm getting over here, my dear, sa energy ng Six of Cups. Okay. Something na gustong-gusto mong mangyari. Dalawa yung nakukuha ko na energy, my dear. Gusto mo magkaroon ng happy na life. Gusto mo magkaroon ng masayang buhay, maayos na buhay, maginhawa na buhay. Pero at the same time, nakukuha ko rin dito na yung kung ano man tong nangyayari is medyo matagal na ito. Sabi ko nga kanina, from a distance, pinanunood mo tong tao na to, kung sino man ito, sa mga ginagawa niya sa'yo, and hindi ka nagre-react, nananahimik ka lang. And then, ina-analyze mo, inaaral mo, saan ka ba pinaglihi? Ano bang meron sa'yo at ganyan ang pag-uugali mo? Sinusubukan mong intindihin, sinusubukan mong unawain, my dear. Talaga, sa abot ng makakaya mo talaga, my dear. Pero ang nakukuha ko dito, my dear, nandun ka talaga sa point, my dear, na parang hindi mo na alam kung paano mo unawain tong tao na to. Yes, you are giving a second chance, my dear, sa tao na ito, kung sino man ito. Pero nandoon na, my dear, yung parang nakakunot na yung kilay mo, na parang deserve pa ba ng tao na to na bigyan kita ng second chance? Something like that, okay? Sa ulitin ko, my dear, sa area ng iyong money and career, go lang. Kahit anong mangyari, kahit ilang beses kang madapa, kahit ang daming palpak or ang daming pagkakamali, sige lang. Kasi career mo yan eh. Pero kung may involved na ibang tao, paulit-ulit kong sinasabi to, my dear, kailangan maging clear sa kanila na kung ano yung ginagawa nila is hindi nakakatulong sa'yo. Okay? Kailangan maging clear yun, lalo na kung sa loob to ng pamilya. Okay? Kailangan malinaw sa kanila, uy, pamilya tayo dito, kaya konting cooperation naman, di ba? Kung ano tong ginagawa ko para sa ating lahat to, so 2026 na, baka naman, di ba? We have here the energy of the Ace of Cups and the Queen of Pentacles. Sa energy ng Ace of Cups, my dear, you want to be free. Gusto mo makalaya sa ganitong energy. Gusto mo makalaya sa ganitong energy, my dear. Alam mo, kinakatakot ko dito, my dear, baka anytime sumabog ka. Baka anytime talaga may something na mangyari. Okay? Like magkaroon ng explosion over here. Okay? And hindi nila gugustuhin yon. Mga problema na may kinalaman sa connection, ikaw lang yung nagko-cover, ikaw yung nagto-troubleshoot, ikaw yung gumagawa ng paraan. Kasi yun naman trabaho ni Queen of Pentacles eh. Problem solver. Taga-resolba ng mga problema. Gumawa ng mga paraan. And may kinalaman to sa usapin ng Ten of Pentacles, Ten of Cups, sorry. Connected siya, my dear. For some of you, is napapagod na kayo mag-provide. Napapagod na kayong, sorry my dear ha, napapagod na kayong mag-provide, napapagod na kayong umintindi ng umintindi, napapagod na kayong mag-adjust ng mag-adjust, umunawa ng umunawa. Kasi parang paulit-ulit lang. Nakaka-drain yung energy. May nagpapasabay talaga in the background. Hidden message is the energy of the Wheel of Fortune. This is energy of second chance. So kahit na napapagod ka na, magbibigay ka pa rin ng second chance. Pero may Hermit over here. Posibleng marami ka nang nangyayari sa'yo. Magician, my dear, sa career ka na lang mag-focus. Mahirap ayusin ang tao na ayaw magpaayos. Sa totoo lang. Ang hirap. Ang hirap ituwid ang mga taong ayaw magpatuwid. Yun lang. Sasabihin ko sa iyo, dear. Okay? So, my dear Gemini, ito ang reading mo para sa yung second half of January. I hope na nagustuhan mo and I hope na nakatulong sa iyo. Always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.